Good morning everyone, and this is Dokdel once again. So it's another Sunday update will be given to all my viewers and plantitos and plantitas there. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always be updated. This time, let us try to have a quick walk here at Il Paraiso. Okay, so Sir CJ, okay, this is actually the trees, no, na andito sa Il Paraiso. I have mulberry, I have that is germelina, and I have also a Madre de Cacao. Okay, no? So this trees dito sa Il Paraiso, dito ko ngayon ilalagay ang iyong suggestions that yung mga maliliit na mga vanda, sanderiana, it will be placed on top of the trees, no? So kailangan, sabi nga ni Sir Neil, na yung paglagay natin ng vanda sanderiana mas mataas siya sa tao. So I think this area here, itong mga kahoy na ito, this is the best place or medium para ilagay natin ang aking mga maliliit na banda sanderiana, yung mga seedling size na banda sanderiana. Okay, so this time let's continue on the updates of Il Paraiso. Okay, so this is my Paraiso Verde, and napakaganda po ng aking Paraiso Verde. So this is actually nung magsimula na ilipat ko sila doon sa ibaba, and then idinikit ko sila doon sa aking mulberry. Okay, so another one, another update. This one, this is a red sundae. Napakaganda po. This is a compact version, but this is a strap leaf banda. A strap leaf banda here at Il Paraiso. So ito yung isa sa mga natira na mga strap leaf banda dito sa Il Paraiso. Okay, so meron pa dito. Okay, ito rin maganda. Okay, tingnan ninyo, napakaganda po ng kanyang flower, and I think it is already 3 times na siya na nag flower dito sa Il Paraiso. And kasi wala siyang ID, I could not be able to give you the ID of this, but I'm pretty sure nabili ko ito kay Sir Michael Macaraig in Jensan. Okay, yan, napakaganda po ng kanyang bulaklak. Okay, so next is ito, I am so really amazed of this. This is my new transferred Roysimato, This is my new transferred Roysimato. And okay, so kaso nga lang talagang medyo matamlay ang kanyang mga dahon, pero maganda naman ang kanyang mga ugat, Maganda naman ang kanyang mga ugat. Siguro dahil kalilipat ko lang nito, kaya medyo dry ang kanyang mga dahon. Of course, aside from that, nagkaroon pa siya ng bloom, nagkaroon pa siya ng flower. So this is the reason, kasi nahahati ang tubig, ang nutrients ng halaman doon sa ugat at saka dito sa kanyang bulaklak, Gusto ko nga siyang putulin, kaso sayang din naman. So hayaan natin siya na mag-fade itong bulaklak, Tingnan nyo, napakaganda po ng kanyang, okay, tingnan nyo, the lip, the color of the lip is actually maroon, and then actually kamukha siya ng Mirili, magkamukha sila ng Vanda Mirili. However, ito ay ang Roysimato. Medyo mahal po ito sa
Fuentes Fina. Pero you know what? Sa ganito kalaki, no? Ganito na to kalaki. Nung binili ko kay Sir Pedro Canson, this is only worth 600 pesos, no? Plus, I think 200 plus yung shipping fee. Kasama ito doon sa aking, no? Yung isa, no? Na talagang namatay. Kaya nga, sabi ko kay Sir Jonaldo na bibigyan niya ako ng bibigyan niya ako or bibili ako sa kanya nung isa, nakalimutan ko yon. At saka yung Marie, no? Okay, so sabi niya maliit pa daw. So baka at mid-month of September pwede na niya akong padalhan. Okay, so another one is, no? Sabi ko nga sa inyo last week, this is a Cattleya month. Okay, tingnan ninyo yung aking mga Cattleya. Okay? So, meron siyang mga flowers doon, no? Ang gaganda ng flowers ng aking Cattleya, no? Tingnan nyo yung flower niya. Very healthy. And then, tingnan nyo yung katawan ng halaman. Very healthy din po sila, no? Okay, so, lipat tayo doon sa kabila, no? Lipat tayo doon sa kabila para, I think, mas, doon, no? Mas klaro kung doon tayo sa kabila mag-video. Okay. No, this one, tingnan niyo yan. Napakaganda po. No, napakaganda ng ng Cattleya na ito. However, parang lapitan natin yan, no? Very gorgeous talaga. No, meron pa doon sa kabila. No, talagang most of my Cattleyas here at Il Paraiso, nag-bloom talaga sila. At saka meron pa po ditong isa, yan no? Okay yan. Pero I think they are the same kasi yung katawan, yung dahon magkatulad lang. And however, no, talagang napakaganda po nila. No, they are beautiful, they are awesome, and they are gorgeous. Okay, so however, this is a hybrid one. No, this is a hybrid Cattleya. At saka nabili ko, I think ito doon sa GBO. No, sa GBO yan. Okay, sa GBO ko yan nabili. Okay, so pasok na po tayo dito sa another one. Tingnan ninyo, no? So dito, tingnan ninyo, nagka-root rot siya pero hindi natuloy at nagkaroon pa rin siya ng bagong dahon dito sa ibabaw. However, tingnan ninyo. No, ito talaga ang beauty ng Roysimato kasi the Roysimato, pagkatapos niyang mamumulaklak, meron na namang spike na lalabas, no? Talagang ang gusto ko na ito 1, yun, no, 2, 3, 4, sana sabay-sabay silang mag-spike kasi ito, no, ito ay mga kikis. When I purchased this kay Sir Pedro, this is also 600 pesos. Meron na siyang maliliit na 3 kikis, pero tingnan nyo siya ngayon. Napakaganda po ng kanyang mga kikis and they are very healthy. Okay, so dito meron na siyang old spike. Yan. Ito rin meron siyang 2 old. Ay, wow. No? Okay, meron din siyang spike, no? Okay, so 1, 2. Okay, dito. Yan, okay. No, ito. So, isa sa mga dahilan kung bakit ko pinutol yung isa na Roysimato, no, kasi meron siyang kiki, tapos yung kanyang mga kikis, unhealthy po siya. So, kaya yung ginawa ko, tinapkat ko siya dito, no, inilipat ko siya doon, ang na ngayon nag-bloom, para mabigyan ng pagkakataon itong mga kikis na ito na lalaki. So, I hope na sa ginawa kong paraan, these kikis here, no, they will grow healthy kasi yung mga dahon nila parang merong merong mga rusty portion. Siguro dahilan ito because talagang if you try to look at this, no, talagang I train them to be in the full sun. No, kasi dati dito naka-screen ito. No, kaso nga lang naging malamya yung aking mga terete, yung aking mga velchos. So yung ginawa ko, yan, no, tinanggal ko yung screen at naisama ko ang aking Roysimato. And take note, no, kaya siguro ito ang dahilan kung bakit yung ibang dahon doon, no, medyo sunog or merong rusty portion because no, nag-a-adjust pa sila sa
araw. Okay. No, so these are my dendrobiums here. No, they are actually starting to bloom healthy. So tingnan niyo, meron na siyang mga bagong mga healthy kikis, no. Kaya nga every Saturday, every Sunday na pupunta ako dito, I really feel happy because meron talagang improvement every day na nangyayari sa aking Il Paraiso. O yan, tingnan nyo, napaka-healthy po ng kiki. Ito, napaka-healthy din po ng kiki. So that means to say, talagang bumagay sila doon sa kawayan, tama nga yung sinabi ni Sir Jonaldo na okay lang sa kawayan, kasi sabi nung isa kong friend na si Ma'am Dailinda, sabi niya mainit daw, pero tingnan ninyo the orchids, yan meron na silang mga healthy kikis, and then yung mga ugat ng aking mga banda, okay, they are now start crawling all over the portion of the bamboo. Okay, so itong mga ganito, kasi meron akong nabili na mga banda na ganito. So yung mga medyo alanganin na po yung kanilang sitwasyon, papalitan natin sila, papalitan natin sila para hindi tayo magkaroon ng mga ganitong sitwasyon dito sa Il Paraiso. Okay, so let's try to continue here. Okay, ito yun, napakaganda po ng umaga because napaka-healthy po ng aking mga banda. Tingnan niyo ito, this one. So ito yung nabili ko. Actually, this is one of the previous na binigay ni Sir Neil. Ngayon tingnan niyo, meron na po siyang healthy na root tip na lumabas. So Sir Neil, ito po yung binigay mo sa akin na as freebie, yung first order ko sa inyo. Okay, so ito ay nag-bloom na last week, unti-unti nang nag-fade ang kanyang mga flowers. Okay, so dito naman tayo. Okay, ito last week maliit pa, pero ngayon meron na siyang 3 bulb, and then I hope that next week magbo-bloom na naman ito, so that we could be able to see the beauty of this banda here. Okay, so kaya nga sabi ko kay Ma'am Honey, hanapan niya talaga ako ng Roberto, kasi I don't know, hindi ko na talaga matandaan kung nakapag-order ako sa kanya ng Roberto, kasi hindi ko na talaga matandaan kung saan ko na nilagay, alin dito sa mga ito yung na-order ko sa kanya. Ito rin meron siyang maliit na bilog-bilog. So next week, lilipad na yan, bubuka na yan. Okay. And then this one, these are my mukara section here. Ito yung aking mga mukara. Okay, so merong banda doon. So, ito yung aking, ito maganda ito. Nakalimutan ko lang yung pangalan. However, unti-unti na po siyang nag-recover. Tingnan nyo, meron na siyang mga root tips na maganda. I think this is the Crystallo Red. Ito yung Crystallo Red. And then, okay, so yun ang ito yung mga bagong bili ko mula kay Sir Neil. Okay, this one, I hope this will survive here, maganda ito. This is the MFB 13. This is a cross, this is a crosses of Banda Lusonica. And then yun, yung aking mga, okay, yung aking Banda Sanderiana, yung aking Sanderiana Alba, meron na naman siyang bagong root tip, medyo malaki-laki na. So ito yung nabili ko kay Sir Carl, doon, andun po ang aking Banda Sanderiana. Ito yung mga nangungunang Banda Sanderiana dito sa garden. Okay yun, so inilagay ko sila dito kasi this portion is medyo malamig, tingnan niyo yung ibabaw, medyo malamig siya kasi okay, merong kahoy doon, merong screen. So kaya I want you to see yung aking cruces ng ano yun? 131 I think ito, 131. Sabi nga ni Sir CJ na bumagay siya doon sa kanyang lugar. Tingnan nyo, napakaganda po ng tubo ng aking 131. Yan. Okay, so napakaganda po. I think ito yung mga binibenta ni Ma'am sino yan?
Sa guard, okay, sa guard inners, no, kay Ma'am Jean. I think ito yung kanyang mga binibenta. Nakalimutan ko yung pangalan, no. Okay, so this one. Yan po, okay, no. Tingnan niyo doon, no. Meron na namang spike. Twice na po siyang mag-spike, pero nakalimutan ko yung pangalan. Meron ako ditong Banda Manila, no. I have here Banda Manila. Kaso maliit pa siya, no. Kasabayan ko ito na binili kay Sir Jonaldo. Yung kay Sir Jonaldo talagang namulaklak na, pero yung sa akin, I still expecting and hoping, no. Okay, tingnan nyo doon sa ibabaw yung aking iridis, no. Tingnan nyo yung iridis yan. Okay, napakalaki po ng kanyang mga yung kanyang mga bilog-bilog. Meron siyang dalawang spikes, and I hope this one will bloom, no, next week or next 2 weeks, kasi pag iridis talaga medyo matagal-tagal ang kanyang pagbuka ng kanyang mga bulaklak. Okay, so this is the newest update, no, of Il Paraiso. Okay, so this is my okay, ito, no, tingnan mo ito, Ma'am Jean. This is my Gaton Sunray, no, napakamahal nito sa kanila. This is 6,000. Isang ganito 350, no, isang ganito 350. Diyos ko, no, kasi ito ganito to, no. This is ganito yan nung binigay ito sa akin, no, binigay ito sa akin ni Ma'am Dailinda. Ganito lang siya. Meron siyang isang healthy na kiki. So ako pag yun siyang gipugos, no, pinilit ko pa talaga siya, nabigyan ako. And then tingnan nyo, nilagay ko ito dati doon sa patay na kahoy, kaso nga lang naging malamya. Pero this time, tingnan nyo itong aking Gaton Sunray. I have to take good care of this kasi talagang mahal pala ito, no. Thank you so much, Ma'am Dailinda. Kababag, no. Okay, tingnan mo yung aking Gaton Sunray. Napaka-healthy po niya, no. I love, no, this one, no, this kiki here. Yung kanyang cane, napakaganda. So, ganito kasi yan, pag namumulaklak itong Gaton Sunray, nawawala muna lahat ng mga dahon, tsaka magkaroon siya ng spike, no. So, ito pa lang, no, this is 350, this is 350. Pag ganito talaga, this could cost 4,000 to 5,000. So, napakamahal po ng Gaton Sunray. Okay, so kaya dapat maalagaan natin ito dito sa Il Paraiso, no? Napakaganda po ng halaman, ng flower nito. Okay, so hanggang sa muli. Ito po ang bagong update, no? This is actually the, no, 3 buwan na tayo. So, sabi nga ni Sir Neil, 7 to 1 year. Makikita na natin yung resulta. So, aabangan natin yan, no? Anyways, ito yung naituturo sa atin sa pag-alaga ng mga halaman, patience, no? Patience talaga. Okay, so maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. At salamat din, no, sa pagtangkilik, patuloy na pagtangkilik ng ating munting channel. Actually, nagsisimula tayo ngayon kasi binawi ng YouTube partner ang aking membership, no, sa Dukdil TV, kasi for almost 6 months hindi tayo nakapag-upload. Kaya kung titingnan ninyo, if you really observe, nawala yung mga ads ng aking mga videos, uploaded videos sa YouTube. So nagsisimula na naman tayo. However, no, bahala na yung mga ads diyan. Ang mahalaga, mabigyan kayo ng tamang updates at maturuan din natin minsan ang mga tao na gustong mag-alaga ng orchid. So maraming salamat, hanggang sa muli at magandang umaga.